Alam nyo ba na si Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, ay namatay na isang Katoliko? Mga ka-faith, una sa lahat gusto kong pasalamatan lahat ng mga sumuporta at bumili ng ating mga merchandise item. I am proud Catholic, Katoliko ako. Hi, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. I'm sure marami dyan, di ba, yung mga skeptic dyan, yung mga anti-Catholic dyan, sasabihin na naman nila, ano Adrian, imposible yan na namatay bilang Katoliko si Dr. Jose Rizal dahil galit na galit yan sa mga praile, galit na galit yan sa mga Katolikong pare nung panahon nung Kastila. 'Di ba? Kaya nga mayroong Padre Damaso, kaya nga sumulat siya ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Bakit? Kasi kinikriticize niya yung pamamalakad, yung mga ginagawang pang-abuse ng mga praile noon, yung ginagawang pangmamaliit at pagpapahirap sa Pilipino. Kaya nga sila nag-aklas eh. 'Di ba? Galit na galit si Dr. Jose Rizal sa mga 'yan. And yes, we cannot deny it dahil totoo naman. Dahil yung mga pang-abuse na nung panahon na yun ay totoo at nangyari yun. Hindi natin pwedeng i-deny yun. Ito kasi yung problema sa atin. Di porke merong mga masasamang pari nung panahon ni Dr. Jose Rizal ay pwede mo nang sabihin na lahat ng pari ay masama at masama ang simbahang Katoliko. It's very unfair para gawin mo yun. Okay? Dahil 'di ba sa isang basket punong-puno ng mga fresh fruit, merong isa diyan na bulok. Merong 2, 3, 100 or 5 bulok. 'Di ba? May mga bulok diyan. Pero pwede mo bang sabihin na lahat ng mansanas ay bulok? Of course not. Hindi ganon. 'Di ba? Ito kasing problema sa ating mga Pilipino. Masyadong contagious ang ating pagiging crab mentality. Alam mo yun, na masyado tayo naghahatakan pababa. Pero hindi natin nakikita yung magandang side nun. Hindi natin nakikita yung mga mabubuti. Tama, katulad ng mga pulis. Hindi naman lahat ng pulis ay masama. Mayroong mga pulis na mga korap, may mga pulis na masyadong abusado, masasama. But there are also a good cops. Okay? There are bad politician, pero meron din namang good politician. Tama? So, ganun din, na nung panahon ni Rizal na yung mga masasamang pari na yon ay hindi ibig sabihin nun ay masama na ang buong simbahan. In fact, nagkaroon nga rin ng bad pope. So, ibig sabihin ba na masama ang Catholic Church? Of course not. Dahil hindi natin matatanggi na itong mga living saint, meron tayong mga saints sa simbahang Katoliko, they possess a virtue like Christ. Diba? They represent the holiness here on earth. Ang dami-daming mabubuti at mga banal na mga Katoliko. Pero maraming Pilipino, maraming tao ang hindi nakikita yon. Masyado nakafocus sa maliit na percentage ng dumi ng simbahang Katoliko. Kaya nga 'di ba si Jesus, 'di ba? Ano sabi niya? Pumunta si Jesus dito hindi para sa mga healthy, pumunta siya dito para sa mga may sakit. Sakit sa kaluluwa. Pumunta siya dito for the sinners, not for the righteous. Amen? Church is a group of sinners. Church is a group of imperfect people. Kahit sa denomination, sa Katoliko, sa born again, sa Baptist, sa kahit anong religion, even Muslim, meron at meron dyan ng mga black sheep.
Huwag natin masyadong sinisisi ang lahat sa simbahang Katoliko. At sabi ko nga kanina na yes, galit na galit si Dr. Jose Rizal sa mga praile noon, sa mga paring Katoliko noon, pero hindi ibig sabihin noon na galit siya sa simbahang Katoliko. And in fact, before he died, bago siya barilin sa luneta, ay alam nyo ba that he embraced his Catholic faith? Alam nyo ba yon na Dr. Jose Rizal embrace his Catholic faith at binitawan niya ang pagiging Mason niya, ang pagiging Freemasonry niya. Namatay siyang Katoliko at binitawan niya ang pagiging Mason niya, ang pagiging member niya ng Freemasonry. Meron ako share sa inyo na article na nagsasabi na si Dr. Jose Rizal ay namatay na isang Katoliko. Sabi dito, by Dr. Jose Mariano Bautista Maximiano, okay? Rizal did not die a Mason. For all those years, kala ko talaga na si Rizal ay namatay na member ng Freemasonry. At sobra talaga akong na-blessed dito sa article na to. At I'm sure na kayong makakabasa at makakakita nito ay mabibless din kayo, lalo na kung isa kang Katoliko. Sabi dito, and other history books still list Jose Rizal as one of the famous Filipino Masons. Although Freemasons still hail our hero in the Hall of Fame and his name praised to the heavens, Masons today cannot deny that at his last hour, Rizal renounced Masonry and embraced the Catholic faith, receiving the sacrament of matrimony, reconciliation, and Holy Eucharist before he proceeded to his death march. Amen! Di ba? So actually, mahaba pa to. Basahin na natin yung kung saan siya bago i-execute, kung paano nangyari yon. Ayan. Sabi dito, hypothetically, let us say Rizal did not leave any retraction document. So, we are left with facts hours before his death. On December 29, 1896, on the eve of his capital punishment, Rizal told Captain Dominguez during supper that he has forgiven all his enemies, including the military judges who unjustly condemned him to death. At 3 in the morning of his execution on December 30, 1896, he went to confession. Wow! Heard the Holy Mass, knelt down and recited the Rosary with his family. Thereafter, he picked up the book Imitation of Christ and the Holy Bible, read quietly and engaged himself in silent meditation. Few hours before his execution, it appears that our hero got reconciled with God through God's representative. Amen. So, dito makikita natin na nasa state of grace si Jose Rizal nung bago siya mamatay. And at 5 in the morning of December 30, teary-eyed Josephine Bracken and his beloved sister, Josefa, entered the room. The Cuerpo de Vigilancia testified later that Josephine and Rizal were married inside his Fort Santiago cell, a matrimony solemnized by a Jesuit in accordance with the Roman Catholic ritual. Proud Catholic here. At the end of his life, knowing too well that the Masonic principles are irreconcilable with the doctrine of the Church. Ito nga, di ba? Irreconcilable with the doctrine of the Church, which is ito yung paulit-ulit kong sinabi dun sa vlog ko. And that membership by the Catholics in Masonry is a grave moral disorder. Our national hero renounced it and was therefore allowed to receive the sacraments. Rizal's metanoia put a lump into the throat of the Freemasons, just as his Catholic family members. Friends and clergy teachers, Jesuit and Dominican professors were pleased at the thought of it. Wow.
So, grabe. So, nakita natin na itong article na to ay hindi to bias article kasi hindi to Catholic website. It's Inquirer.net, ha? Okay? So, hindi to religious website na nagsasabi na namatay si Rizal na isang Katoliko at hindi isang Mason. And talagang sobrang nakaka-proud maging Katoliko na even on his last day, pinili pa rin ni Rizal kung ano ang tama. Kitang-kita naman at nabasa nyo rin na before he died, before siya i-execute si Dr. Jose Rizal, ay in-embrace niya ang Catholic faith niya at tumanggap siya ng mga sacramental. And I know in my heart that Dr. Jose Rizal is in heaven right now at na-receive niya ang kanyang salvation. Alam nyo, before ko mabasa tong article na to, na iniisip ko, meron akong pananaw nun na iniisip ko, paano kaya yung naging salvation ni Dr. Jose Rizal? Nasaan kaya siya ngayon? Nung nabasa ko yung article na yan, ay dun ko nasabi na I know in a fact na si Dr. Jose Rizal ay nasa langit na ngayon. That he received his salvation dahil namatay siyang isang Katoliko. Alam niyo yung pagiging matalino niya, hindi niya lang ginamit yun dito sa mundo. Ginamit niya din yung pagiging matalino niya sa kanyang eternal salvation by embracing his Catholic faith. And gano'n naman si Lord, di ba? Kaya nga may divine mercy. Ano yung nagsasabi sa divine mercy? Na even in your deathbed, na even in your last breath, that when you accept Jesus in your life, when you repent and reconcile to God, He will forgive you and you will receive your salvation. Amen. At yun ang kagandahan sa ating mga Katoliko, yung Catholic faith natin, yung mga sacramental na binibigay sa atin ng Diyos, na regalo yan sa atin ng Diyos para sa ating eternal salvation. So I'm sure na sobrang na-bless tayo sa nabasa natin about sa naging buhay ni Dr. Jose Rizal bago siya mamatay, kung ano yung choice at decision na ginawa niya bilang isang Katoliko. Okay, so make sure na i-share mo tong vlog na to sa mga colleagues mo, sa mga friends and relatives mo. And after this vlog, make sure na i-check mo din yung iba ko pang vlog dyan sa may video section. And if you want to support my channel and be part of my supporters group, kung sa Facebook mo to pinapanood, make sure na i-click mo yung support now button sa baba ng video na to. At kung sa YouTube mo to pinapanood, meron kang makikitang join button sa baba ng video na to. Okay, so thank you so much. God bless you more abundantly. Mga ka-faith, maraming salamat sa inyong suporta sa ating Katoliko Ako merchandise dahil number 1 pa rin tayo sa Shirtly Marketplace. Dito sa may trending section makikita nyo, number 1 pa rin ang ating Katoliko Ako merchandise. And hindi lang yon, pati yung ating bagong release na design na I Conquered 2020 with Jesus ay kasama sa ating trending section. Thank you so much mga ka-faith for your support. Paano ka nga ba makakabili ng ating mga merchandise sa Adrian Milag TV merch store? Ganito lang gagawin mo sa ating merchandise store. I-click mo lang yung item na nagustuhan mo. Kunyari itong I Conquered 2020 with Jesus. Meron tayong extra small, medium, large, XL, 2XL, and 3XL. Pwede mo add to cart yan kung gusto mo pang bumili ng other merch item katulad nito. Yan, add to cart mo lang. Kung ito lang ang gusto mong bilhin, click mo lang yung buy it now. Mapupunta ka dito sa ating order form. So, i-fill up mo lang itong mga necessary information. Huwag mong kakalimutan na ilagay ang iyong tamang contact number dahil merong magte-text at kukontak sa'yo na magde-deliver ng ating mga merchandise item. Okay, so pag na-fill up mo na lahat yan, punta ka lang sa may continue shipping. So, mapupunta ka na sa ating mode of payment. And good news, nagdi-deliver tayo sa buong Pilipinas. Pero ang ating cash on delivery ay available lang sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, at Rizal.
outside these areas, pwede kayong magbayad through GCash, DragonPay, PayPal, and credit card. At nagdi-deliver din tayo international. Kung saan at paano ka pwedeng makabili ng ating mga merchandise item, ang link ay nasa baba sa may description ng video na to. At ilalagay ko din yung link dyan sa may comment section. I-click mo lang yon. Pwede ka rin mag-message sa akin sa aking Facebook page sa detalye kung saan ka pwedeng makabili sa ating mga merchandise item. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.